kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kasi we haven't won a championship. To me, it means everything. That's really one of my main goals in life. Kumbaga, isa sa mga pangarap ko yan, to be able to represent the country. And it's truly an honor to be able to do so. One word to describe your journey so far. One word, I'd say resilience. I got it patted on me, resilience. Honestly. Kept going no matter what. Hey guys, it's Juan Gomez Villano here from the Converge Fiber Xers, and I just want to invite you all to watch my segment here on DZRH TV Matchpoint. Pilipinas, ang oras po 6:35. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mainit na gabi. Literally and figuratively dahil po sa ongoing na impeachment. Hindi pa ito talaga trial no? Nangyayaring impeachment proceedings sa House of Representatives, no? Kung saan hindi ko na subaybayan ng buo dahil busy ako today Pero naumpisahan ko. Hanggang dun pa lang ako sa pinapakita yung mga pictures Syempre, I cannot comment on other matters dahil kailangan muna makita muna natin yung mga ipinapakita or mapakinggan muna natin ang magkabilang panig. At syempre pa, hindi pa naman po ito paghahatol, pinapakinggan pa lang dahil ang paghahatol po ay gagawin sa Senado. Usapang Legal. Pero meron po tayong medyo good news sa ating mga motorista dahil bumaba ng mahigit 20 pesos ang presyo ng produkto ng diesel at lagpas magkano ba? 4 ba? Umabot ng 4 yung sa 4 lang sa gasoline pagkatapos ay sinuspindi na daw po effective immediately ang suspension or bawas lang ba ang bawas ng excise tax para sa kerosene at saka LPG. Ayan, so pero hindi raw po pa kasi siguro na ganyan pa rin ang magiging presyuhan next week dahil
ang Amerika, ano eh. Dahil nga po mainit pa rin ang ulo, no? At medyo talagang maangas pa rin, no? Ang presidente ng Amerika. Usapang Legal. Patuloy lamang po ang ating pagdadasal para sa kaliwanagan ng isip ng mga taong magugulo ang isip, no? At nagnanais ng giyera, no? Na sana po ito'y matapos na dahil anuman po ang nangyayari doon, no? Sa ibang bansa ay apektado po ang buong mundo. Kasama na po ang Pilipinas. Usapang Legal. Oo nga, ayaw pa rin ni Trump at ng Iran. Parang ang Iran naman ay nag-express naman ng willingness to negotiate, no? Makipag-dialogo, no? sa US. Ang problema ay ang Trump. Matindi ang problema. But anyway, samahan niyo po akong 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan, common na problema, no, ng ating mga kababayan na nagmamana ng lupa. Lalong-lalo na po kung halimbawa ay hindi tig-isa-isa, no, na parsela ang tagapagmana. Usapang Legal. Ideally, kapag ka po kasi nagmamana, di ba? Itong lupa, TCT or OCT number 123 para kay Don Bilyonaryo. Ang OCT or TCT number 2006 para kay Jeric Barreto. Ang isa naman, ang TCT or OCT 5678 para naman kay Norman Moraga, no? Ideally ganun po sana, no? Kung ang mga magulang ay merong nakapaghanda at nagkaroon ng patas, no, na parsela ng lupa na titulado na kada isa, tapos equal to the number of heirs. Yun sana ang maganda, hindi na magkakaproblema. Usapang Legal. Pero mas kadalasan po kapag mayroong namamatay na magulang, merong isa o dalawang parsela ng lupa, merong several na tagapagmana, and therefore hindi kanya-kanyang TCT, no, or hindi pa rin nahahati at paghahatian pa lang ng mga tagapagmana ang isa o dalawang parsela at therefore, no, highly improbable pa, no, na mapaghatian na ito lang na yung sa yung isang title 1, no, ito yung sa iyo title 2 at bahala na, no, hindi po ganoon ang nangyayari. Usapang Legal. Ang nangyayari paghahatian pa, may pagkakataon, no, meron pong several na tagapagmana at pagkatapos, no, meron pong ibang mga tagapagmana na gusto na ibenta ang kanilang bahagi ng property. Ang problema, no, meron pong ibang mga tagapagmana na tutol dito. Maaring, sabi ni Papa, ni Tatay, ni Daddy, bawal munang hatiin yan, no? Hindi natin paghahatian dahil yan ay magiging ancestral house natin. No? Diyan tayo magre-reunion, no? Kapag Christmas, kapag birthday ni nanay at tatay, o kaya wedding anniversary ni nanay tatay, or may mga espesyal na okasyon, no? Pero yung iba talagang gusto ng ibenta dahil syempre marami sa atin naman na hindi naman kayamanan, at gugustuhin na natin na makuha yung share natin at para maibenta, magamit sa pangnegosyo or magamit sa ating mga pangangailangan. Usapang Legal. Ang sinasabi ng iba, bibilhin mo na lang o bilhin na lang noong ayaw magbenta ng share nila. Yan. Para hindi na maghahati pa, magkakaroon ng extrajudicial settlement of estate with deed of sale. Usually ganun po ang nangyayari. Kung yung pong ibang ayaw magbenta ay may kakayanan o willing na bilhin ang share noong mga gusto nang magbenta ng kanilang share bago pa man magkaroon ng partition o magkaroon ng hiwa-hiwalay na titulo. Usapang Legal. May pagkakataon din, napakaliit. No? Halimbawa, ilang 300 square meters laang. Halimbawa, ay 10 ang magmamana. Ay naku, paano nyo hahatiin? So, 30, 10, 300 square meters o
tigto 30 square meters. Ano lang ang maitatayo mo sa 30 square meters, hindi po ba? Ay kakainan pa yan ng mga ng mga right of way, 'di ba? So, problemang malaki, no? Lalong-lalo na po kung ang ilan na yung ayaw magbenta ay ayaw din namang bilhin o wala rin namang kakayanang bilhin yung share ng kanilang kapwa tagapagmana na nagbibenta na or gusto nang i-dispatcha ang property. So may pagkakataon talagang ano ba ang pwedeng gawin nitong gusto nang magbenta ng property? Usapang Legal. So kadalasan nito ay may kasi pagka nagkaroon po, namatay po yung may-ari ng property at nagkakaroon ng manahan, automatic, sabi nga nila, matik, nagiging co-owners, no? Hindi man kagustuhan ng mga tagapagmana, sinasabi natin, matik, automatic, nagiging co-owners yung mga tagapagmana ng isang undivided na property. No? So, ang tanong ngayon, ano ba ang pwedeng gawin? Usapang Legal. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin tonight. Masaya pag ganito maaga tayo nakaka-start. Yan po ang tatalakayin natin tonight. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485 at pwede din po kayo magpadala ng inyong mensahe bilang comment dito sa ating DZRH News TV live stream sa YouTube, DZRH News Television, okay? And DZRH News at DZRH News Television sa Facebook. No? Bilang comment po ang ipapadala dahil hindi ko po mababasa kung magpa-private message kayo sa DZRH o DZRH News Television. Meron lang pong ibang mga staff na merong access noon. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi muna sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. John Lloyd, Romel Livid, hindi ko pa alam kung anong announcement. May pasok ba bukas? Wala pang announcement. Kasi di ba merong 15, 16, 17 ay meron daw nationwide transport strike. O nakaantabay din po ako dahil dalawa po ang hearing ko bukas. Dapat. Conflicting. Yung isa sa Pangasinan, yung isa dito sa Maynila. So hindi ko, mabuti lang may sumasaklolo sa akin. No? So Romel Livid, magandang gabi sa iyo. Kenneth Arevalo, happy belated birthday Kenneth Arevalo. Gael Enriquez, magandang gabi. Florence Regalo dyan sa Pila, Laguna. Felix Falcotelo, Jerry Sumagaysay, si Dory Espino, magandang gabi. At magandang gabi din po sa iyo. Etna, siguro Dante ito. Dante Mulak, magandang gabi. At maraming salamat po sa panonood sa DZRH at sa DZRH Usapang Legal. At syempre yung iba pa pong hindi pa nakakapagpadala, nakakapagparamdam. Paramdam din po kayo para mabasa din po natin ang inyong mga mensahe at mabasa natin. If you have questions, feel free to ask dahil sumasagot naman po tayo ng mga questions mula sa ating mga kababayan. Irene Almodovar Mayabel, Rodrigo Kabahog, nanonood sa atin sa Bukid. Magandang gabi. Angelina Palekbar, si Agnes Arcaina, magandang gabi. Mami Belen Rivera at Detro Zoloren sa Kuwait. Maraming salamat po sa panonood. Si Raul Destacamento, magandang gabi. Relate po ako, attorney, yung problema ng property namin dyan sa Alaminos City. Si Dory Espino. Tita Ami Miraflor, magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Nanunood din sa atin, syempre, Banong, si Ma'am Teresita Atienza, si Gilbert, magandang gabi dyan sa Toronto, Canada. Melvin Letrodo, magandang gabi dyan sa Santa Fe, Leyte. At syempre pa si Tatay Nalding, magandang gabi po sa inyo. At yung iba pang mga nanunood sa atin, Aunt May, magandang gabi. At yung iba pa po na nanunood sa atin pero hindi nagpaparamdam, magandang gabi po sa inyo. It's nice to see you again, Magdalena Martin, Maricor Angeles, and Rodel Anasio Eli Galsote sa Molino, Cavite. Kaya din sa
Leo Havares at Mirna de la Cruz. Thank you very much. Usapang Legal. Dakuan po natin ang question ng ating tagapakinig. Ang tanong, ayaw ng isa pong ibenta ang lupa, gusto ng ibenta ng ibang tagapagmana. So ano ngayon ang pwede natin gawin? Unang-una, isa po sa mga opsyon ay syempre kung pwede po nahatiin ang property, i-partition. Maganda pong isettle na ninyo ang estate at mag-partition na po kayo, magbiak-biak na po kayo ng inyong mga parte. Para halimbawa po, 5 kayong magkakapatid, 500 square meters ang lupa, di biak-biakin na ninyo into tigo 100 square meters. No? Pwede pa naman po yun. No? 100 square meters, pwede pa yan. No? Pwede pa rin po ninyong mahati-hati yan. No? So, pwede po ninyong gawin para yun pong gusto ng magbenta. Hindi maibenta na po niya yung kanyang share. Kung hindi naman, kung gusto naman ng mga kapwa tagapagmana na bilhin ang share nitong mga gusto nang makapagbenta, pwede po itong bilhin ng kung sino man na nagnanais. Usapang Legal. In fact, kapag ka po ganito, yung property na hindi mahati, yun pong pagkakataon na hindi panahahati ang property, maari pong i-offer. In fact, kailangan po talagang i-offer in writing sa mga kapwa tagapagmana kasi meron po silang tinatawag na right of preemption or right of first refusal. Dapat mai-offer po muna sa inyong mga co-owners o sa inyong mga co-heirs, itong property na gusto ninyong ibenta or itong share na gusto ninyong ibenta. Because, kapag ka po sinasabi po ng batas within 30 days from written notice, maari pong bilhin iba-iba kung naibenta na ito sa iba yung property. So mandatory po talaga na ma-notify Ginoong Jerry Sumagaysay yung property, yung pagbebenta nung share sa kapwa niya tagapagmana. Usapang Legal. So, pwede pong ibenta yung undivided share doon sa mga kapwa tagapagmana. Ngayon, ang problema, kung hindi bibilhin at kung wala rin dahil walang kakayanan o ayaw bilhin, pagkatapos o kaya naman po ay maliit masyado ang property para paghati-hatiin pa, kailangan pong dumulog sa korte para papirmahin ba, ito ba ay para pilitin na pumirma sa deed of sale itong mga ayaw bumili ng property Usapang Legal. or ayaw magbenta ng property, hindi po, ang remedy po, hindi po ninyo maaaring pilitin na papirmahin sa deed of sale yung mga ayaw magbenta ng kanilang undivided share, ang kanilang share doon sa property. Ang remedyo po ninyo ay pumunta sa korte, dumulog hindi para papirmahin, kundi para i-partition. Petition for partition ng inyong mana. It goes without saying, idama nyo na po yung settlement of estate with partition. That way, kapag sinabi po ng korte na bahagihin na natin ito, pagbahagi na ninyo itong mana ninyo, and since ito ay physically or legally not feasible para sa hatian, o ibenta, iutos po ng korte ang pagbibenta ng property so that yung pinagbentahan ng property ang siyang paghahatian ng mga tagapagmana. Usapang Legal. In short, wala rin pong magagawa yung mga ayaw magbenta. Maliban na lamang kung talagang sila na ang bibili noong share ng kapwa nila tagapagmana na magbebenta. Usapang Legal. Calma Nor, magandang gabi sa iyo. Gayun din Sylvia Quirino and Jaime Miranda, Irene Almodovar, Maya Bell. Magandang gabi po sa inyo. Agnes Arcaina, nabasa ko na pala ito. Eli Galsote at syempre pa Rodel Anasio, Maricor Angeles, Magdalena Martin, Archie Valencia. At binabati ko din yung mga taga Marinduque dyan, classmate
ko sa Marinduque nung high school. Magandang gabi sa iyo, Anluel de Belen Sadiwa, at syempre pa sa iyong husband Archie Sadiwa. Yung mga kamag-anak ko yan si Archie, malayong kamag-anak. At syempre pa mga taga Marinduque Midwest School, magandang gabi po sa inyo. Binabati ko na rin yung mga taga Buena Vista Marinduque. Usapang Legal. Magbabalik po tayo. Marami po tayong mga questions na screenshot tonight. Lahat po ng mga questions na sinasagot natin ay mga padala po ng ating mga kababayan sa aking Facebook Messenger. Magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Mas sa entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Si Attorney Rina Seco, Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco, at tinatalakay po natin yung kanina tungkol sa co-air na ayaw magbenta, no? At yung iba naman ay gusto na talagang maibenta, atat na. Usapang Legal. No, so meron po tayong next question. Attorney, ask ko lang po kasi ang kapatid ko gusto na lang ibenta ang lupang kumon na nakapangalan na po sa amin. Gusto na po ng iba pong kong kapatid ang lupa. Gusto po na po ng iba kong kapatid ang lupa. Pero nung nabubuhay po kasi ang parents namin, sinabi nilang bawal ibenta. Siguro gusto nang ibenta, no? May na-miss lang siya doon. Gusto nang ibenta ng mga kapatid niya yung lupa, no? Pero merong habilin, no? Ang magulang na wag ibebenta. Ang question ko po ay pwede bang nilang pilitin na ibenta ang lupa? Usapang Legal. Related doon sa first question, no? Kapag ka po kasi ako ay pumipili ng mga questions ay ayon sa topic of the day na dapat ay mga related din. But of course, welcome din po yung inyong mga questions kahit pa medyo basta tungkol pa rin po sa property, no? Pag pinag-uusapan po natin tonight. So, ang tanong pwede bang siguro i-simplify natin. Pwede bang pagbawalan ng taong nagpapamana or pinag-ugatan ng mana ang paghahati ng property na kanyang ipinamamana, lalong-lalo na sa mga anak? Usapang Legal. Actually, ang pagbabawal po sa paghahati ng mana ay pinapayagan naman po ng batas. Pero dapat po ito ay nasusulat sa will, no? So kung wala pong will, yung tinatawag nating last will and testament, kapag ka po walang will, ay hindi po ito maaaring ipatupad. Kung ito po ay bilin lamang na, mga anak, no? Kapag ako'y wala na, wag niyong hahatiin, no? Kung ito po ay verbal na pagbibilin lamang, hindi po ito maaaring igiit laban sa mga ibang nagnanais ng hatiin ang property. Usapang Legal. At bagaman po, no, at pinapayagan ng batas na magkaroon ng ipagbawal, no, ang paghahati sa property, hindi po ito panghabang buhay. Ang sinasabi po ng ating civil code, no, ay maari lamang gawin ito, maari lamang ipagbawal ang paghahati ng property, no, sa mga ipagbawal sa mga tagapagmana ang paghahati sa property sa loob lamang po ng 20 taon. Usapang Legal. Ibig pong sabihin doon sa question na kung maaring igiit, kung meron pong will, no? Kung meron pong will na sinasabing bawal hati-hatiin ang property sa loob ng 20 years or kahit pa nakalagay doon habang buhay, hanggang 20 years maaari pong manaig, no? Maaari pong manaig yung pagbabawal na iyon basta't ito po ay nasusulat, no, sa will. Kung wala pong ganito, ibig pong sabihin maari pong igiit ang paghahati or pagbebenta ng property kahit pa merong ganong verbal na pagbibili. Usapang Legal. Yan, kaya mga magulang, kung kayo po ay gusto pa ninyong hindi agad mawaldas, no, yung ari-ari ang ipinundar ninyo, no, lalo na po ang iyong anak ay medyo bulagsak. Tama ba yung term ko, bulagsak sa pera? Bulagsak sa pera. O kaya hindi masikap at impulsive buyer, impulsive sa kanyang mga desisyon, kasama po ito sa mga option ninyo para din matiyak ninyo na hindi mo na mahahati, no? Para hindi ubos biyaya. Para hindi ubos biyaya ang ating mga tagapagmana. Usapang Legal. Magandang gabi din sa iyo, Ate Tulip, nanonood sa atin sa Qatar. Ay, thank you very much. Ay, nandiyan ka na sa Qatar, no? Brian
Katan, magandang gabi sa iyo. Babasahin ko po mamaya yung iyong question ditas at syempre pa napakalaki daw ng nagagastos sa pagpapasubdivide ng property. Medyo malaki-laki po ang nagagastos. Bakit? Kasi yun pong geodetic engineer, yung nagsusukat, no, ng property na gumagawa ng subdivision plan, yung mga technical description, malaki po ang fee noon, no? Kaya talagang kailangan po ng iba ng paghahanda, no? Kung gusto po ninyong ipasubdivide na, no? Total naman po, no, nakatatanggap ninyo ng libre ang property dahil nga na po ninyo ito. Maganda po na paglaanan din po ninyo ng pondo. Usapang Legal. Next question please. Sabi niya, attorney, gandang gabi po. Pwede po ba ituloy ang pinapagawang bahay kahit may kaso pa ang lupa? Pero sabi po kasi ng attorney namin ay pwede na. Lolo ko po ang may-ari nung tinitira ng bahay namin ng bahay. Namatay na yung lolo ko, pati pa ang papa ko. Pwede po ba kami magtiwala sa salita ng attorney namin? I would assume na meron po kayong tiwala sa abogado ninyo. Dahil unang-una, in-engage nyo po yun. Usapang Legal. So since kinuha nyo po siya, ina-assume ko po na meron po kayong tiwala sa kanya at kung may abogado na kayo, dapat po ay sa kanya kayo nagtatanong. I'm not saying na bawal kayo magtanong sa akin, pero it's not very ethical po, no? Na may in-engage kayo na abogado pagkatapos pinapareview nyo. Pinapareview nyo sa iba kung tama yung ginagawa niya. So maganda po kasi, no? Dapat po kasi, no, yung abogado ninyo ay ipinapaalam sa inyo o ipinapaliwanag sa inyo. Ito yung sitwasyon, ito yung isinampa nating kaso, ito yung status, ito na ang mga nangyari at ito pa ang mga pagdadaanan ng kaso natin. O kung meron na pong desisyon, dapat po inaipaliwanag sa inyo or pwede po ninyong tanungin ang inyong abogado para maipaliwanag sa inyo ang desisyon ng korte. Usapang Legal. So, ask your lawyer to explain, no, yung nature and status ng kaso. Kung ito po, no, ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Kung ang kaso po ay pinag-aawayan, no, ang karapatan sa lupa, lalo na kung titulo or ownership ang pinag-aawayan at hindi pa ito natatapos, no? Hindi po in general po, hindi lang para sa inyo, ito po ay para sa lahat. Kung ang property ay may issue at pinagtatalunan ang pagmamay-ari, no? Lalo na kung hindi kayo ang nakaposisyon or kahit pa kayo ang nakaposisyon sa property, maganda po na antayin muna ninyo ang pinal na desisyon ng korte. By the way, hindi po nangangahulugan na meron ng desisyon ang lower court ay tapos na ang kaso. Maliban na lang kung merong certificate of finality na nai-issue na ang korte. Bakit? Kasi kapag po wala pang certificate of finality, chances are bukas pa para sa motion for reconsideration or para sa apela or certiorari, no? Pag certiorari po, no, sinasabi doon na merong lack or excess of jurisdiction, no? Amounting to maari pong sinasabi maaring may mali sa desisyon ng korte and therefore, no, maaring nagkaroon ng lack or excess of jurisdiction ng korte. Kaya napakahalaga po na matapos muna, hindi basta tapos lang ng desisyon, kundi meron ng certificate of finality ang korte para yun po ang batayan ninyo at secure na kayo or kampante na kayo na meron ng desisyon at nai-award na sa inyo or nasabing pinatunayan na nga or kinatigan ng korte ang inyong karapatan, and that is the only time na magandang ituloy yung pagpapagawa. Kasi mamaya dyan, pinagawa ninyo. Pagkatapos hindi pala kayo ang nanalo sa kaso at ang awayan ay kung sino ang totoong may-ari. So paano kayo? Kumusta naman ang gastos niyo doon? Usapang Legal. So yun.
Yan. So, maganda po na alamin po na, ipapaliwanag po ninyo. Pero kung nagsabi na ang abogado ninyo na pwede na, ay baka tapos na at meron ng certificate of finality. So, ibig sabihin, wala pong issue. Sabi niyo, sabi ni Ma'am Teresita Atienza, pwede palang pagbawalan ang mga heirs na hatiin ang manang ari-arian for a short period of time, hanggang 20 years po, Ma'am Teresita Atienza. Pero, dapat po ito'y nasusulat yung pagbabawal. Okay, siya at pamilya na nakikinabang sa property, ewan kung may Alzheimer's na. Hindi na ako walang nasaan yung intro nitong message mo, Ma'am Teresita Atienza, kasi kasi second part na yata ito. Lagyan niyo po, pag halimbawa may part 1, part 2, lagyan niyo ng 1 or 2 para at least yung nasusundan ko yung train of thought. Usapang Legal. Now, next question please. Before we pause for commercial, paano po kung ano yun? Baka sinabi ng panganay na binigay na po, wag nyo nung masyado, parang awan nyo na, wag nyo pong i-issue shortcut ng ganito. Paano po kung sinabi ng panganay na binigay na po sa kanya ng magulang namin yung nabubuhay pa na hindi po namin alam magkakapatid, at ngayon sinasabi niya na nasa pangalan na niya ang lupa, may karapatan po ba magkapatid na mag-abol sa panganay naming kapatid? Usapang Legal. Hindi ako huminga dun libre naman po kahit gaano kahaba ang inyong mensahe. Kahit po kahaba ang inyong mensahe, since this is via messenger, wag nyo na pong i-shortcut ng ganyan. Yung madali pong intindihan, wag nyo pong masyadong tipirin ang mga letra. Yung mga pamangkin ko, sinasabi ko sa kanila, ma-share ko lang. Mga pamangkin ko, sinasabi ko po sa kanila, pag magme-message kayo at wrong spelling, at sinadya ninyo dahil shortcut ninyo or judgment kayo, hindi ko babasahin ang mensahe ninyo. Or kung may hinihingi kayo, hindi kayo makakahingi sa akin kapag ka-judge mo ng message ninyo. Bakit? Para din i-train sila na magsulat ng maayos. So sana po yun ang gagawin natin. Kaya ako nadi-disappoint sa mga teachers, spelling pa naman, or English or Filipino teacher. Tapos judge mo mag-post sa social media, 'di ba? Nagtuturo tayo ng tamang spelling, tamang grammar. So dapat tayo ang magsilbing halimbawa. Yung kayo ay QU. Ano ba yun? Itama na po natin ang spelling. Kaya tawag doon, kaya nagkakaroon ng degradation. Ano ba sa Tagalog ang degradation? Pagbaba ng kalidad ng edukasyon at kalidad na pag-iisip ng ating mga kabataan. Hindi ko naman sinasabing lahat, kasi nasasanay tayo na shortcut natin. Minsan pati simpleng bagay, gusto natin i-shortcut, pwede naman nating ayusin. Usapang Legal. Pasensya na, napasermon pa. Pero malaki po ang maitutulong nito para po sa pag-hone ng skills, ng kaalaman ng ating mga kabataan. So I encourage you bilang training sa ating mga anak at sa atin na din na ayusin natin. Anyway, going back to the question, paki-flash nga ulit. Paano po kung sinabi ng panganay na binigay na po sa kanya ng magulang namin yung nabubuhay pa na hindi po namin alam magkakapatid, at ngayon sinabi niya na nasa pangalan na niya ang lupa, may karapatan po ba magkakapatid na maghabol sa panganay namin na kapatid? Yung Usapang Legal. So ang sitwasyon, which is also common, kaya kinuha ko pa rin po yung question kahit ganun ka-jejemon, which is very common po sa ating mga kababayan, yung isang kapatid inililipat sa kanyang pangalan ang property. May pagkakataon, may pagkakataon, binibigay talaga ang nanay at tatay dahil paboritong anak, o kaya naman ay nauuto, inuuto ng isang tuso sa mga magkakapatid at nadi-deprive ang kapwa tagapagmana. Take note po, mahalaga nating tandaan, kung ibinigay ito, meron bang deed of donation? Valid ba ang deed of donation? Kasi sinasabi po sa batas, ang deed of donation ay dapat na nasusulat, pinirmahan, notaryado at tinanggap, in writing din, nitong pinagbigyan. Pangalawa,
maari pong tama sa forma. Maari pong kung titingnan natin ang forma ng deed of donation ay tama at legal. Pero sinasabi po kasi ng batas na hindi maaaring ma-prejudice ang mana ng iba. Ibig pong sabihin, kung halimbawa ang isang property, ang isang tagapagmana ay nabigyan na ng share, yung naiiwan pong mga ari-arian, may tinatawag pong collation. Yung anong naiwan, ano yung naipamigay sa mga compulsory heirs or advance na naipamigay sa mga compulsory heirs, ito po ay ikinukulate o ibig sabihin pinagsasama at tinitingnan magkano ang value nitong nauna na para kay ate. Maari pong ito ay 1 milyon na ang nauna kay ate. Ang naiwan na lang mga ari-arian ay halagang 1/2 milyon. 10 ang magmamana. So dapat, yung 1 milyon na napunta kay ate, halaga ng 1 milyon na napunta kay ate, at yung 1/2 milyon na naiwan pang mga ari-arian ni nanay at tatay, pagsasamahin, i-compute. So 1.5. So divided by, halimbawa, 10 ang tagapagmana, divided by 10, so 150,000 pesos dapat entitled ang kada tagapagmana. Ibig sabihin, kung si ate ay nakatanggap na ng halagang 1 milyon, dapat ay maibalik ni ate yung sobra sa kanyang natanggap, which is magkano pa? So 1 million minus 150,000 ay dapat magbalik siya ng 850,000 na nakasama doon sa na maibibigay doon sa mga hindi hindi pa nakatatanggap ng share. Usapang Legal. Nakuha po ba ninyo? So hindi po maaring ma-deprive yung mga compulsory heirs ng kanilang share. Ngayon, kung halimbawa po sinasabi po ninyo, maari pong halimbawa ay sinasabi na dinaya o kaya naman ay nagkamali. O kaya naman ay nung nag-settle kayo ng estate ay naipangalan sa kanya. Maari po kayong lahat na mag-demand ng magkaroon ng partition, ipanalified na din po, isama na din po ninyo. Settlement of estate with partition at isama na din po ninyo yung pagnanalify or cancellation noong title pabor sa kanya at maibalik sa dati nitong titulo at para mapaghati-hatian ninyo. But mahalaga po na mag-engage kayo ng serbisyo ng abogado para gawin ito dahil medyo komplikado na po itong kaso. Usapang Legal. Kalmanor, magandang gabi. Joseph Abalos at mapagpalang gabi po sa inyo. Ditas, napakalaki po ng ito, nabasa ko na pala. Meron pang mga questions. Hindi po ba pwedeng yung bibili na lang sana ang magpapasubdivide ng bibili niyang lupa? Actually, pwede naman po ito. Ang importante lang po, kasama ito sa mga written stipulations or napapagkasunduan ninyo doon sa inyong deed of sale. Kasama na din po dito yung pag-i-execute ng dokumento authorizing the buyer to, or kung sino man, to subdivide the property. May pagkakataon po na hindi pa nasa-settle ang estate. Medyo komplikado. Again po, kung kayo po ang bibili ng property at hindi pa po settled ang estate, wag po ninyong bibilhin. Wag po muna. Gawin po ninyong requirement na, isettle nyo muna yung estate. I-subdivide nyo po muna yan. At saka tayo mag-usap. Saka tayo mag-usap ng bentahan. Kasi mahihirapan po kayo na una, ipalipat ang property sa inyong pangalan. Pangalawa, magastos po ito. At pangatlo, paano kung hindi nyo mahanap? Yung ibang mga kapwa tagapagmana. Paano kung ayaw pumirma? Di mahihirapan pa po kayo. Usapang Legal. Okay, may mga questions pa po tayo at magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-iempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigit legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagmamadali na ako kasi meron pang 3 questions eh. Pero unahin ko muna yung question ni yung question ng isang tagapakinig natin na nasaan ka na nga ba? Hindi itong si Henry Dolohan eh. Merong isa yung tungkol sa kanyang driver's license. No? Maisingit ko lang po dahil po yung minsan ko lang siya makita or ngayon ko pa lang siya nakita dito sa ating programa eh. Thank you very much po for watching. Ang question niya, nasa ibang bansa siya pero expired, nawala na yung kanyang driver's license at expired na daw. So in essence, ganun yung question niya. Kapag po expired na ang driver's license, napakahalaga po, no, immediately. Kapag po nawala ang driver's license, immediately upon realizing na nawawala po ito, mag-affidavit of loss po agad kayo. Ito pa isinasubmit sa LTO. Now, if within 2 years, ito po ay expired na at na-expire ito na hindi pa lumalagpas ng 2 years. Pasensya na, bulol. Hindi pa lumalagpas ang 2 years, may ipapas po kayong exam para i-renew. No? Kapag ka po 2 years, pero hindi pa lumalagpas ng 10 years, kailangan po ninyong ipasa yung practical at saka written exam. Pwede po kayong makapag-renew, no, ng lisensya po ninyo. Kapag kalagpas na po ng 10 taon, ang kakailanganin po ninyo ay kumuha na ng bago, treated as new application. Pero I don't know kung magagawa po ninyong mag-apply. Kasi di ba kailangan personal mag-apply ka ng lisensya? Usapang Legal. So kung dito po sa Pilipinas, malamang, hindi ko alam kung pwede kayong mag-apply ng bagong lisensya. Kung mag-i-exam po kayo, practical, syempre personal yun. So kung halimbawa po i-written exam, baka yung portal lamang pa pwede po yun. Maaari po kayo mag-coordinate doon sa LTO. Yan. Anyway, next question please. Attorney, good morning po. Meron lang po ako katanungan about po sa kapatid ng tatay ko na matandang dalaga. Meron po siyang naiwang ari-arian. May karapatan po ba ang aking ina sa kanyang ari-arian? The answer is no. Wala. Dahil hindi naman po tagapagmana ng inyong tiyahin, no? Itong paternal na tiyahin ninyo, yung inyong nanay. Ang tagapagmana po ng inyong tiyahin
ay ang kanyang mga magulang, ano? Yung inyong lolo at lola or paternal lolo at lola. Ibig pong sabihin yung yung magulang ni tatay mo. No? Kung wala na po sina lolo at lola, itong paternal grandparents, ang tagapagmana po ng inyong tiyahin ay ang kanyang mga kapatid, yung tatay mo at mga iba pang mga kapatid ng tatay ninyo. Kung wala na po ang tatay ninyo at nawala po ang tiyahin ninyo, bago pa mawala ang tatay ninyo, no? Ibig pong sabihin magmamana ang tatay ninyo sa tiyahin ninyo, and therefore yung share ng tatay ninyo, yung mana ng tatay ninyo, indirectly makikinabang ang nanay ninyo kapag ka nawala ang tatay ninyo. Ngayon, kung halimbawa po namatay una si tatay, ang hahalili po kay tatay na kukuha ng share dapat ni tatay ay hindi si nanay, kundi yung pong mga anak ni tatay who are kayo. Okay? Sana po ay nakuha ninyo ang sagot. Usapang Legal! Next question please. Meron pang isa. Paano po pagpatay na po ang kapatid Tasmanian devil. Yung kapatid na buhay, gusto na ipagbili yung lupa nila. May karapatan po ba na tumutol ang mga anak ng namatay na kapatid? Kung ito pong patay na ang kapatid, tapos yung kapatid na buhay gusto na ipagbili ang lupa. Ito po ba ay may karapatan po ang buhay na kapatid? O ibig sabihin, co-owner po ba yung co-owners po ba sila yung namatay at yung naiwang buhay? No? Kasi kung co-owners po sila either through mana or nabenta nila, so ibig pong sabihin, yun pong mga tagapagmana noong namatay na kapatid ay maaari pong igiit ang partition. No? So yun lang po ang recourse nila. Igiit ang partition o kung halimbawa igiit ang partition or dissolution, no? Pag ano ba yung dissolve? Pagbubuwag. Pagbubuwag ng ownership. Usapang Legal! Nakaka-pressure yung relo sa harapan ko. Okay, pwede po bang ilagay ng magulang sa pangalan lang ng panganay ang ari-arian? Kunwari mabenta pero wala naman talagang binayaran. Simulated sale. Kapag ka po ganito, kunyari ang binenta, ay maaari pa rin po makaghabol yung mga kapwa tagapagmana. Kapag ka po ganito, wag po ninyong gagawin. Kapag ka po may gusto ninyong ilipat sa isang, kung gusto niya pong mailipat, anong ibig sabihin? Kung gusto po ninyong mailipat, ito po ang dapat ninyong tandaan, pasensya ka na, lilinawin ko, nakaka-pressure lang yung oras. Tandaan po ninyo, kapag ka po single pa ang anak ninyo, tapos meron kayong mga anak na iba pa. Kung single pa ang anak ninyo at ililipat po ninyo sa kanyang pangalan ang property, chances are magiging parte po ito ng absolute community of property. Anong ibig sabihin nito? Kapag ka nag-asawa siya, makikinabang yung asawa niya, pero hindi makikinabang yung mga anak ninyo. Di ba unfair? Mas makikinabang yung manugang ninyo kaysa sa iba ninyong mga anak. Huwag po ninyong gagawin yun. No? Kung gusto po ninyong ibigay, i-donate sa isa ninyong anak, no? Which is, I still disagree. Pero para po maprotektahan ang karapatan ng inyong anak, i-donate ninyo sa kanya exclusively pag nakapag-asawa na siya. That way, magiging exclusive property ng anak ninyo. Pero bakit pa naman ninyo gagawin to the point na madideprive ang inyong tagapagmanang iba? Bakit hindi po ninyo hati-hatiin na lang ang property or gawin po ninyo na later on na bahagi ng mana, mag-iwan na lang po kayo ng will. That way, patas na makakapagmana ang inyong mga anak. Usapang Legal! Diba? Para pagdating ng araw, sila na rin ang gagastos sa hati-hatian. Wag po muna ninyong ipapangalan sa kanila. Habang hindi pa nag-aasawa, bakit? Conjugal yan ang kanyang mapapangasawa. Ang bilis ng oras, Ginoong Felix Miron, i-message nyo po ako para doon ko po masagot or sa mga susunod na pagkakataon ay sasagutin po natin ang inyong question. Lando
Abaw, magandang gabi. Gael Enriquez, Henry Dolohan, Ate Tulip, Tita Ami Miraflor. Siyempre pa Glenda Fiseco Agdigos, pamangkin ko po ito, and Felix Rubia Miron. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin tonight. Nakasama ko po sa kabilang side si Jeric Barreto and of course mga taga-DZRH TV at mga taga-IT Department. Ako naman po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever.